Isa sa mga sumisikat na sport ngayon ang Mixed Martial Arts o MMA. Pero alam niyo po ba na may ilang MMA fight na nagaganap ng walang pahintulot mula sa Games and Amusements Board? Lubhang napakadelikado po niyan lalo na't wala nakastandby ng mga doktor o ambulansya. Nakatutok si Bam Alegre. Kuha ito sa isang underground fight ng Mixed Martial Arts o MMA. May entablado pero ang referee naka-t-shirt lang. Wala rin naka-standby na doktor o ambulansya. Ang mga meron, kanya-kanyang pusta. Animoy nasa tupada at ang nagsasabong, mga tao. Ang nanalo sa video si Bernard Soriano o mas kilala sa bansag na Hitman. Nagsimula raw siya sa mga underground fight club bago siya naging professional MMA fighter. Sa panahon ko, may mga nakasabay ako. Ayun, may na umuwi, malala yung injury. Yung iba, hindi na nagamot. Bali na yung braso, bali na yung tuhod. Hindi na sila nakakapagpagamot. Mahirap siya eh. Kasi unang-una, sa way ng pagkikipaglaban, wala siyang weight division. Walang weight division. At the same time, kulang sa safety. Nagpapatuloy pa rin daw ang mga patagong MMA match na walang lisensya mula sa Games and Amusements Board. Wala raw paraan para malaman kung may menor de edad na lumalaban dito. Hindi rin daw napipigilan ng iba na manakit ng husto para manalo. Lalo't karamihan ng sumasali, matindi ang pangangailangan sa pera. If you don't have 30,000 up, hindi ka pwedeng pumasok sa underground fights. Hindi ka pwedeng manood. Nangyayari yan, Batangas, meron pa. Sa Manila area, meron sa Fairview, meron sa Binondo, meron din dito sa... Actually, Tondo meron pa eh. Kung tutuusin, hindi raw ganun kahirap humingi ng pahintulot para sa mga legal na MMA fights. Sa karanasan ng mga organizer, kailangan lang magbayad ng 5,000 piso para sa lisensya sa buong taon. Kasama na rito yung medical check-up ng mga kalahok. Kaya kasama na dyan yung drug test at CT scan. Mahalaga raw ang lisensya mula sa GAB para tiyakin ang kaligtasan ng mga fighter. Sa anumang contact sport, kailangan raw na may naka-standby na 2 doktor at ambulansya. Kompleto rin dapat ang medical supplies para sa first aid. We are hoping that yung public will report to us na kung meron silang nalalaman. So, we can notify the appropriate authorities, ang kapulisan natin, para mag-conduct ng mga raids at hulihan yung mga yan. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras.